Salut! Bonjour, bonsoir, comment ça va? Je vais bien, merci. Et toi, on est prêt, Canada? Hello, mga ka-friendship. Another day, another vlog. And regarding our topic for today is regarding dito sa paghahanda. Ano nga po ba yung paghahanda na ginagawa ko dito sa Pilipinas, papuntang Canada? Siyempre guys, yung paghahanda na unang-unang ginagawa natin is yung spending time with my family. Yung mga parents na katulad ko, alam naman po natin yung daily routine natin. Paggising pa lang po natin ng umaga, siyempre, di ba, magluto ka, paliguan yung anak mo, ganun po. So, napakadami pong time na i-consume natin para sa kanila. Pangalawa guys, ano ba ito? Yung sistema dyan sa Canada. Well, sistema sa Canada guys, pinag-aaralan po talaga namin yan para po maging prepare kami at hindi po kami matakot pagdating ng Canada. Kasi nga po, sarili lang po namin yung tutulong sa amin guys para wala pong ibang taong magtuturo sa amin ng mga ito. Kung meron man po, maraming salamat. Unang-una po dyan guys, yung mga changes, no? Yung politics. Sa immigration guys, ang daming changes again. Sa tariff, syempre, gagastos tayo dyan eh. Malaki yung mga financial na i-spend natin. Syempre, importante po paghandaan natin to. And then yung pang-apat na pinaghahandaan ko po guys is regarding naman po dito sa pagbablog ko. Siyempre guys, alam naman po natin sa mga content creator na katulad ko na hindi biro po gumawa ng content or mag-edit ng video. So napakahabang time din po yung ilalaan po natin dyan. Depende na lang din po yan kung gusto nyo po is yung magarbong edit, simpleng edit. Sabi ka nila is quality over quantity. Kaya naman po is, hindi ko naman po sinasabing maganda yung vlog ko, pero tinatry ko po yung best ko, maipaliwanag at ma-share yung knowledge ko kung paano po yung journey ko dito sa Pilipinas to Canada. Nang sa ganun po, ma-inspired ko naman po yung mga ibang Pilipino or kapwa nating kabayan na na-inspired na pumuntang Canada. So, panoorin nyo po itong video ko until the end. Nang sa ganun po is mas marami po kayong matutunan at mas marami pa po akong masabing mga bagay na dapat nating paghandaan. So, guys, we will be right back po dahil may mga gagawin po muna ako. Ito pa lang po yung umpisa. Is kailangan ko na pong pumunta ng dito sa wholesaler mall dahil mas mura po kasi dyan eh. Bibili ako ng mga gamit ng anak ko para po dito sa kanyang pag-aaral. No? Tinuturuan na po namin siyang mag-aral nang sa ganun po. Pag umalis ako is handa na rin po siya sa sarili niya. At malibang po siya sa ginagawa niya habang wala ako dito sa Pilipinas. So, samahan niyo muna ako guys. Lalabas muna kami ng anak ko para bumili ng gamit niya. Let's go! Oops! Wait a minute. Panglimang paghahandaan natin. Don't forget to visit and like the official Facebook page of Closet and Things so that you are prepared in any occasions, prepared in any weather changes, and prepared to travel with their quality and affordable luggages. Take note, shipping is only available here in USA and Canada. So what are you waiting for? Message them now. Freaky girl under the sheets. But you love when things start slowing down. I know you got me, baby. Yan. Hi guys, so magmumotor na lang kami ng anak ko dahil napakahirap park pagkagamit mo 4 wheels. Alam naman natin guys, dito sa Pilipinas, no, nakaka-stress mag-drive, lalo na kung malaki ang sasakyan mo. Ang hirap paghanap ng mga park. Yung 2 lanes nagiging 1 lane, di ba? Ganun naman mostly dito sa atin eh. Ayan. Sinakay ko ng ganito yung anak ko, nakakapit naman po siya, laging ganito pag mas masakay kami, tas hawak-hawak ko rin po siya. Don't worry guys, hindi po siya mahuhulog. Matagal na po kami nagmumotor ng anak ko. So, ganyan po kami lagi. Tsaka, puro sa likod lang po yung dinadaanan namin, hindi kami sa highway pupunta. So, may mga shortcut po kasi dito. Tsaka, pwede naman po namin lakarin guys eh. Malapit lang dito yung mall dito sa likod ng bahay. Nasa sentro kasi kami nakatira. So, actually accessible sa lahat. Pero siyempre, marami tayong bibit-bitin kaya ayaw kong maglakad. So, ayan. Samahan nyo kami guys. So, to the park na po.
Hi guys, so ayan ang sinasabi ko sa inyo. Dito lang kami sa likod ng mga university. Katabi kami ng mga college. So ayan, dito sa likod. Paglampas namin ang dalawang kanto na yan, dyan na yung mall. So napakalapit lang, di ba? Sobrang accessible sa lahat. Ayan, sobrang daming tao dito. College. Yee! Dali. So hot. So hot. So, dito tayo. Bye tayo guys. Bye. Let's go. Let's go there. Ha? Don't go up, ha? Dito guys. Bibili kami ng mga gamit niya para mag-start na siya mag-aral. Ito. Kita ko na anak. Saan pinapabili ni mami mo yung ano daw, plastic scissor. Get ka ng plastic scissor. Minsan dito yung mga ano, yung mga plastic scissor pang bata. Ano po? Oh, come down, doon daw tayo. Come, yeah, let's go there. Dito. Kita ko na. So, ito. Dito guys, sobrang mura ng mga bilihin. Pwede ka mag-wholesale dito. Pang negosyo. Ito yung hinahanap natin na. Check natin. Wait lang. Saan ba rito? Pambata. Ano ba to? Bata ba to? Student scissor. Yata ito yun. Ito naka, this one, you like this one? Yeah. You need scissor po. Oo. Gusto mo to? Mommy want to buy you scissor. Ito ata yun. Mga pambata lang. Para malibang siya. At matuto na rin. So, pwede na siguro to guys. Ayan. Naghahanap ako ng scissor. Yung para sa bata. Yung plastic scissor niya. Yung plastic, yung may cover, yung pinaka tawag dito, yung ulo niya. Yung ganito. Kumbaga dito, may plastic yan dito. Kaso wala sila. Meron ako nakita online, kaso 3 days pa bago dumating. So, di ba? Ang hirap naman naantayin pa namin. Dito kasi ang dami nun lang gunting no? Sobrang dami, Kaso, bakit di ko alam ba't wala sila? Meron sila. Ito ganito yung ginahanap ko guys, ganito. Yung meron siyang plastic dito. Yan, yung may plastic siya dito. Kaso naman ito, hindi naman siya gunting. So, iba to. Ang hirap, wala tayong makita. Magkano po? 230. Hi guys, so we are back again, no? So, ayun, natapos kami lahat sa mga ginawa namin kanina at nahanapan ko rin yung mga gamit para sa anak ko. Kaya naman, ayun, nag-enjoy na siya. Sobrang painting niya kanina, pati mukha niya na painting na. So, kakulit niya. Kaya isa ito sa mga miss ko sa kanya lagi na yung kakulitan niya. Yung lagi ko siyang pinupunasan, lagi ko siyang nililinisan. Alam niyo yun. Kada may makikita kasi siyang paintbrush, tsaka yung mga paints guys, no? Gusto niya, yun agad-agad ang unang-unang kinukuha niya pag pupunta kami sa mga mall. Or kahit sa mga groceries, pag may bentang ganun, yun ang unang-unang yung tinuturo. And guys, pag-usapan natin agad yung regarding dito sa paghahanda ko dito sa Pilipinas going to Canada. Siyempre, ito guys, no? Yung paghahanda ko, spending time with my family. Yan, ipaglaro ko sa anak ko, inalagaan namin yung bunso kong anak, yung 3 months old pa lang. Kung napanood nyo sa previous video ko, nandun po siya. And then, sa misis ko, meron kami mga plano regarding dito sa Canada. Pinaghahandaan na po namin yan. Abangan niyo po yan. Dahil yung panganay kong anak, meron na po siyang passport. At itong bunso ko po, plano na rin namin kuhanan. Yun nga lang, not this time kasi mahina pa yung immune system niya. Sabi naman po dito sa PSA, dito sa kanilang website na from 0 to 7 years old is welcome mag-apply ng passport. Wala pong edad na pinipili yan. And ang pangalawa kong pinaghahandaan guys, itong sa employer ko, sa trabaho ko. Yung responsibilidad ko bilang designer dito sa trabaho ko is marami akong software na pinag-aaralan. Hindi lang po sa 2D, 3D, and gumagamit na rin po ako ng mas mataas pang version ng software para sa aming mga projects.
dahil ito po ay magandang gain experience para sa akin nang sa ganun magkaroon ako ng maraming opportunity, maraming project at maging mas maganda yung benefits ko sa sarili ko and sa pamilya ko. Of course, hindi lang para sa amin, siyempre para sa company. And pangatlo guys, ano po ba yung pangatlo kong pinaghahandaan? Papunta ko dyan sa Canada. Ito po yung sistema ng Canada. Since 2024 to 2025, ang dami pong changes and implementation na dinagdag nila na batas dyan sa Canada. Ano po ba yung mga nabanggit ko? Unang-una po sa politics. Ayaw na po nila dito kay Justin Trudeau dahil sa mga pinapatupad niyang mga carbon tax and marami pa. Panoorin nyo na lang po sa news and sa website sa IRCC para po mas malinawan po kayo. Marami pong gustong maupong bagong Prime Minister na tumatakbo ngayon para palitan po siya. And meron po isang tao na matunog po ang pangalan niya sa Facebook, YouTube, TikTok, maybe Instagram. Ito po si Mr. Pierre Poilievre. Siya po ay isang conservative party list. I think karamihan po dito sa Canada is gustong-gusto siya dahil nakikita ko po sa mga comments is marami pong gusto na siya na po yung susunod na maupo bilang Prime Minister ng Canada. Yun nga lang po, I think meron pong downside effect regarding dito sa immigration. So pag-usapan po natin yan later on. Pangalawa naman po is yung sa tariff. Guys, importante rin po sa akin na malaman ko yung mga ganitong sistema dahil isa rin po ako sa consumer na gagastos dyan sa Canada. Dahil nga po sa mga nangyayaring ganitong sistema is nagmamahalan po yung mga bilihin. Dapat po maging wise po ako ngayon sa pag-handle ko ng financial. And pangatlo guys, yung sa immigration. Ito po yung sinasabi ko sa inyo guys, no? Yung sa immigration, ang daming changes na nangyayari regarding dito sa mga renewal of work permit. Dahil ang mga nire-renew na lang po nila is yung mga nandito sa Tier 1, I think Tier 0, Tier 1, and Tier 2. Yan po yung mga priority nila na kunin dito sa Canada dahil ito po yung mas nakakatulong sa ekonomiya nila. And ito po ngayon na sinabi ko, guys, no, tungkol kay Pierre Poilievre na sa Conservative Party. Once na siya ang nanalo, nabanggit niya naman ata ito sa news niya dati na magkakaroon talaga ng mas seguridad na security dito sa border para sa mga pumapasok na temporary foreign workers and student po. Dahil meron na po sila ngayon pinagbabatihan dito po sa kanilang website sa IRCC. Bisitahin nyo na lang po guys para makita nyo po kung ano po ba yung mga eligible at meron mga express entry po na pwede po sa Canada. Pero nga po, wag po kayo mawawala ng pag-asa dahil once na inline naman po yung skills nyo, pasok na pasok po kayo dito. Dahil kung may kinakatakutan po kayo, is ibig sabihin po is hindi tugma yung inyong mga skills dito sa kailangan nila. Kaya naman po, habang wala pa kayo sa Canada, paghandaan nyo na po ito. Mababasa nyo po lahat yan, guys, dito lang po sa official website ng IRCC. Basahin nyo na lang po para magkaroon po kayo ng malinaw na detalye. And guys, itong pang-apat kong pinaghahandaan is regarding dito sa pagbablog ko. Well, pinaghahandaan ko talaga to guys kasi malaking time ang na-spend ko rito. Okay? Sabayan ko pa ng trabaho, gawain sa bahay. Actually, hindi ito basta-basta vlog lang guys or content lang dahil talagang pinag-aaralan ko rin po guys yung mga sinasabi ko rito. Nang sa ganun, yung mga katulad ko na nangangarap din na pumunta ng Canada, no, yung mga doon pa lang po sa mga nag-a-apply, para sa inyo po itong video na to dahil dito po is magkakaroon kayo ng idea regarding dito sa mga documents, processing, and mga balita po sa Canada. Maganda po ito para sa inyo nang sa ganun po is maging prepared po kayo at hindi po tayo matakot. Hindi katulad dati guys, no, ang hirap kasi nga wala yung mga ganitong content creator, mga vlogger na pinapanood natin. So napakarami na po dyan sa Canada ngayon. At isa na rin po ako dun sa mga inspired at nangangarap po maging katulad nila. Actually guys, hindi lang po ito yung vlog ko. Hindi po ito first vlog ko. Marami na po akong channel na nagawa. Yun nga lang is talagang pagdating talaga po sa trabaho guys, nahihirapan ako mag-adjust dahil yung pinagsasabay ko yung vlog ko sa trabaho ko. For example na lang po na itong nandito ako sa Middle East guys. No? Same din po yung work ko. Yun nga lang, ang hirap pong pagsabayin ng vlog at nung trabaho ko kasi po iba po yung nature of work ko doon at iba po yung ugali ng mga amo ko.
Time to time, meron akong schedule na ginagawa. Time to time, visit sa site. Time to time, meron akong mga designs na natatanggap. So, halos wala po akong time. Yung time na lang po na ipapahinga ko po guys, gusto ko po is parang ma-relax yung utak ko. Kasi the more na mas marami akong iniisip, parang halos wala na akong pahinga sa sarili ko. Marami na rin akong content na nagawa. Yun nga lang, hindi ako consistent. Yun ang pagkakamali ko. And sa pag-upload ko dati kasi is parang para lamang sa akin. Ngayon kasi guys, gusto kong itong pag-vlog na to. Gusto ko maka-inspire, gusto ko makatulong, and gusto ko rin itong makita ng balang araw ng mga anak ko paglaki nila. Dahil alam naman natin kung saan din tayo pupunta at makikita nila itong mga vlog ko, mga memories, diba? Napakaganda po. Para sa akin yun, na meron sila napapanood. At kung magkaroon man sila ng mga anak, di ba? At least makikita nila kung ano ba yung ginagawa ng lolo nila. So, para sa akin, yun kasi nasa isip ko, guys, no? And yung pagdating sa viewers siguro, sa sahod, guys, wala muna yan. Basta gusto ko lang itong ginagawa ko, masaya ako ngayon. Para sa akin is natutuwa ako at nag-i-enjoy ako sa ginagawa ko ngayon. Isa na po ito siguro sa masasabi kong hobbies ko. Kumbaga sa basketball, guys, is isa rin po yung sa gusto ko. Kumbaga, ito na rin po yung sa pagbablog. Ito na po yung kapalit ng pagbabasketball dahil hindi na po ako masyado naglalaro ng anon. Mas na-enjoy ko na po yung mga ganitong klaseng proseso. So guys, I hope na may natutunan kayo sa video ito. At dun sa mga bago kong subscriber, again, maraming salamat po. I hope na supportahan niyo pa po yung mga susunod ko pang upload. At panoorin niyo pa po yung mga other videos ko. And maraming salamat po guys. See you in my next vlog. 머리를 빗는 이 빗소리 밖엔 비가 오나 봐 들리는 빗방울들이 땅에 떨어지는 소리 전해지는 전생